Ito yung sinasabi natin na pahayag na yung kumakalat na text message patungkol sa pagnanakaw sa Pilipinas. So, pakinggan natin. The spotlight is back on former Undersecretary Adrian Bersamin. Ito'y matapos ungkatin ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang umano'y text exchanges ni Bersamin at Pangulong Bongbong Marcos. Dito napatunayan umano na bagman si Bersamin ng Pangulo. Narito ang agenda report ni John Manalo. Di lang yan si Bersamin si ano pa, yung taga-DOJ, yung associate, ano ba yun? Basta yun, yung taga-DOJ, no, karaan lang, nakakabalik lang. Alam niyo, ikukwento ko na sa inyo. Si Leandro Leviste, nasa kanya itong ano na to. Nasa kanya itong listahan na ito. O itong ebidensya na to nasa kanya. Ipinakita niya ito sa isang bilyonaryo sa Pilipinas. At itong bilyonaryo na to, sinabi sa kanya na shit, kapag lumabas ito, siguradong mawiwindang. Oo, siguradong mawiwindang itong mga nasa Malacanang. At kapag nawindang itong mga nasa Malacanang, putsangin na talagang mayayanig sila nitong ano na ito. Kaya kung ako sa'yo, pumunta ka sa ibang bansa, tapos doon mo ilabas yan. Or, mga ibang bansa ka muna, mamili ka. Umalis ka ng Pilipinas, ilabas mo yan, or mga ibang bansa ka muna, tapos manahimik ka kasi sobrang delikado nitong impormasyon na to. Yan yun. Yan yung purpose kung bakit supposedly aalis si Leviste. Oo, natanggap namin yan, yung balita na yan. Diyos ko po, eto na nga, kita mo. Paglabas dito, nataranta na sila. Biglang lumabas yung sa ICC. Biglang lumabas yung kung ano-ano na naman gagamitin nilang panakip butas. Biglang pinakanta nila si Sharon. Ina talaga, sabi ko nga, ibang klase talaga tong mga hudas na ito. Pakinggan nyo kung ano yung mga, ano na yan, yung mga text messages na yan. Nabasa raw mismo ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang umano'y palitan ng mensahe ni na PBBM at former Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin mula December 2024 hanggang July 2025. Bagaman si Adrian Bersamin, officially ang title niya ay PLLO. Diba? Siya yung legislative liaison ng Malacanang dito sa House. Officially, that is his title. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, ibig sabihin tagatanggap nung kickback, tapos disbursing. Dito na magkakaproblema yan. Tingnan niyo sinong naglalabas nito? Congressman. Congressman yung naglalabas. Sino ang may-ari ng Kongreso? Huwag na tayo maglokohan. Yan si Boji D. Hindi talaga yan ang speaker. Hindi talaga yan ang speaker. Ang speaker talaga, ang may hawak pa rin dyan sa Kongreso, si Romualdez pa din. So bakit nilalabas ito nitong congressman na ito na alam natin na alyado ni Romualdez? Naglalaglagan na ba si Bongbong at saka si Romualdez? So eto naka-attention itong skandalo na ito, itong ebidensya na to kay Presidente Bongbong. Wala si sa text message exchange na yan, wala si Romualdez. So anong ibig sabihin nito? Naglalaglagan na ba yung dalawa? Naku, maganda ito. Oo, abangan ninyo. Putangina, ito na yata yung inaantay natin na laglagan na magpinsan na kawatan. Officer, siya yung nagre-release ng pondo sa authorization ng Pangulo, sa pahintulot ng Pangulo. Ayon kay Tino, patunay ang text exchanges na alam ng Pangulo ang nangyayaring kickback schemes sa flood control projects. Ni-report niya yung pagkakompleto ng 7.112 billion in deliveries, no? Tapos may acknowledgement ng Pangulo. Okay. Tapos may mga serye ng mga report, no, kung paano gagastusin, hinihingi ang approval, no, ng Pangulo, no? Katulad ng sinabi, ang maraming mga exchanges dito ay nagpapatungkol sa election campaign expenses. Nangyayari ito, at least yung maagang bahagi ng komunikasyon, ay nangyayari sa panahon ng campaign. Isa raw sana ito sa mga ebidensyang ilalabas nila kung hindi nabasura ang impeachment complaints laban sa Pangulo. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Kalakip nito rin ang detalyadong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Balita ko napunta kay Andrew E. yung ilan sa mga kickback na yan. Sabi ko nga tangina malala talaga, no? Sobrang lala talaga ng korupsyon. Pati yung mga artista damay. Kaya nga ako, mag-ingat kayo dyan. Kanila Boss Toyo, kanila Rendon, yung mga tumitira kay Inday Sara, putang ina yung mga ninakaw na pera ng taong bayan, binabayad sa mga yan.
Oh, di umano di umano. Yun pa rin sa text messages na nabasa ni Tino, pinaabot umano ni Bersamin noong July 10, 2025 na may 2 billion peso delivery siya para kay PBBM sa Nara residence sa Forbes Park. Sagot ng Pangulo, sasabihan ko si June Baris. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Sino po ang dapat na mahiya? Isa si Tino sa mga endorser ng pangalawang reklamo laban kay PBBM. Sa partikular, nasa complaint ng aligasyon na ayon kay Yusek Bernardo, nasa 100 billion na insertion na inutos ng Pangulo, 52 billion ang kanyang direktang hinawakan at mula rito ay nagbigay siya para sa Pangulo ng 8 billion na commitment. Nasa complaint po yan. Bukod kay Tino, may hawak din umanong kopya ng nasabing mga mensahe si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Papaimbestigahan na ito ni Tino at Erice. Matatanda ang iniugnay ni former House Appropriations Chair So ibig sabihin, etong mga sinasabi ni Zaldico, ni Guteza, ano talaga, may katotohanan talaga. Kasi sila ang unang naglabas ng mga pangalan na yan. Yung Bersamin, yung Pangandaman, yung ganito, yung ganyan. Sila yung unang-una, tapos meron pang text exchanges po, yan. O, check nyo yung mga numbers na yan. Burner ba yan? Mga phones na yan? Or yung mga numbers ba na yan? Working pa yan? Kasi meron tayong di ba? Yung SIM card registration. O, doon mo malalaman kung kanino registered yung mga numero na yan. Di ba ito yung dapat na sinasagot ni Claire Castro, hindi yung kung ano-anong kaipalan, kagunggungan yung mga pinagsasasabi niya. Walang Joe. Zaldico si Bersamin sa kickback schemes dahil sinabi umano mismo ni Bersamin sa kanya na utos ng Pangulo ang 100 billion peso insertions sa 2025 national budget. Ang ombudsman naman, matagal na raw minamata si Bersamin dahil sa mga isyong kinahaharap nito, kabilang na ang money laundering. Dati pa yan, Senator ko yan. Kasi Matagal na pala. Bakit nauna pang naipakulong si Senator Bong Revilla? Matagal na pala bakit hindi pa nakukulong yan? Bakit hindi pa yan nakakasuhan? Si Boying pero tumabata-ba na si Boying, no? Mabuti naman. Oo, mukhang nagkasundo na kayo ni Lucifer na hindi mo na kayo magsama. nung una na marami na nababalita na activities yan. At alam mo naman dito sa atin, maraming marites sa Pilipinas. Nakakarating yung mga balita sa atin. Pero may naranasan kami sa DOJ na tila siya ang nakialam sa appointment process. Pero dati na rin sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson na ginamit lang umano ni Bersamin ang pangalan ni PBBM kaugnayan 2025 budget insertions. Ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Sus! Oh, tsaka na yan na nga, may text messages na. Yan yung priority mo, Ping Lacson. Puta, puro ka na naman Puro ka na naman privilege speech. Yung 69 na congressman na sinasabi mong sangkot sa pagiging contractor, wala kang pinangalanan kahit isa. Si Ping Lacson, pakasinungaling mo. Undersecretary Adrian Bersamin. Ang tugon naman ng Malacanang sa umano'y palitan ng mensahe ni na PBBM at Bersamin. Ang anumang pinapahid na isyu ng korupsyon sa Pangulo ay atin pong pinasisinungalingan. Ang anumang paninira. Alam mo, nakakahiya dito, Claire Castro. Napakaraming corruption, napakaraming instances na talagang yung ebidensya, tinuturo yung amo mo. Okay, Inday Sara, puros yung pa rin. Confidential fund, DepEd, OVP, yung pa rin, yung kaso. Wala nang iba. Puta, wala kayong makita na dinagdagan nyo pa nga, yung death threat niya, di umano, sa presidente. Yung nakakulong na nagpapanggap na malapit sa mga Duterte. Tangin na sabi ko, napakabulok ng mga ibinabato nyo kay Inday Sara. Ito, malinaw pa sa sikat ng araw. Itong mga bagong lumalabas na mga ganitong ebidensya. Paano nyo ngayon to pasisinungalingan, Diyos ko po, na yung ipinapahid kay Pangulo na gago, hindi yan. Subukan mo, sa korte, yan yung sabihin mo. Kailangan mong mapatunayan na si Pangulong Bongbong walang ginawang kabulastugan. Hindi yung puro statement lang. May pinapakita silang ebidensya, i-counter nyo yung ebidensya na yan. Sabihin mo lang naman, yung may number naman pala sila, di tawagan nila yung mga numero na yan para malaman nila kung kanino yan. Baka mamaya sumagot dyan si Inday Sara, di ba? Nang walang anumang basihan ay hindi dapat nagamit or magamit na armas para pahinain ang tiwala ng taong bayan sa ating gobyerno. Ayon din kay Palace Press Officer Claire Castro, wala pa silang nakikitang kopya ng umano'y text messages. Pero ipauubayan na raw nila sa Ombudsman, Department of Justice at Independent Commission for Ipauubayan nila sa Ombudsman, DOJ at ICI. Puta, ibig sabihin, wala mangyari. Bakit? Kutsa, appointee mo si Remulla.
ombudsman. Tapos, appointee ni Remulla yung nasa DOJ, di umano. Pare-parehas mga taga Cavite, anak ng tinapay na yan. Kaya malakas ang loob ni Claire Castro na sabihin na ipapahubayan na sa mga ahensya na to. Kampi nila yan. Kanila yan, nilagay yung mga tao na yan dyan sa mga posisyon na yan for this very reason. Ito. Kaya ginawang ombudsman si Boying Remulla para dito eh. Walang Diyo, lokohin yung lelang nyo. Structure ang pagsasagawa ng investigasyon. Anyways, mga bossing, ayan.